pagtakbo sa 2028 na. Siya pa lang naman yung openly nag-declare. Yung mga impormasyon na makakalaman. Walang epekto to. Ah, okay. Walang epekto to dun mga walang epekto dun sa mga solid supporters niya. Ah, okay. Mm-hmm. Hindi na sila matitinag eh. Mm-hmm. So walang epekto to sa kanila. Opo. Kaya lang may epekto ito dun sa 40% na undecided voters. Yes, okay. Meron kasing 40% sa atin na walang kakampi. Hindi sila Marcos, hindi sila Duterte. They are undecided. That's around 40%. Okay, malaki Now, din. sinasabi natin na makaka-apekto to sa kanila because nakita na natin dun sa recent survey ng Pulse Asia. No? Kung natatandaan mo yung survey ng Pulse Asia, si Vice President Duterte ay steady lang. Hindi nagbago yung kanyang numbers, right? Kaya lang yung mga kalaban niya tumaas. Opo. 'Di ba? Si Tulfo, Raffy Tulfo at si VP Lenny nga sabi mo. Ang ibig sabihin nun, yung mga undecided voters ay hindi sila pumunta kay Vice President Duterte. Nasway sila. Naghanap sila ng ibang alternatibo. So, dun sa choice between Vice President Duterte at Raffy Tulfo, yung mga undecided voters, pumunta sila kay Tulfo. Kaya tumaas si, 'di ba? Pumantay siya. Ganon din kay Lenny. Nung nag-one-on-one sila ni VP Sara, yung mga undecided voters, doon sila pumunta kay VP Lenny. Kaya umangat din si VP Lenny. Diba? So, dahil and the reason bakit nangyari yun, I would say, is because yung mga undecided voters na yon, nakatutok sila doon sa Committee on Justice hearings eh. Yes. Hindi ba? Napanood nila sa coverage ninyo eh, yung COA, yung AMLAC, yung SALN sa Ombudsman, di ba? So, yung mga undecided voters na 40%, sila ang maapektuhan nitong impeachment trial na to. Pero yung mga solid na supporters na ni Vice President Duterte, mukhang hindi na sila matitinag. Mukhang doon na sila, di ba? Hindi na sila magbabago. Except of course a few of them siguro yung mga soft, tinatawag na soft DDS. Baka pwede pa. Otherwise, yung mga solid talaga, hindi na sila matitinag. Pero ang critical, yung 40% na undecided vote, sila ang maapektuhan. Oo.